Hoy, Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Makukulong na ba itong si Digong, the best president ever daw? Makukulong na ba ito sa kanyang mga pag-amin? Diyan po sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon diyan sa Senado. Aba, sa kasalukuyan wala pa pong naisasampang kaso. So mukhang malabo-labo ka, Coffee, na makukulong itong si Digong. Pero makakasira sa imahe nila yan na magli-lead sa pagkatalo ni Inday Sara Duterte sa 2028. Kasi ang hangad nila makabalik sa kapangyarihan Ito, tiyak ako hindi makukulong si Digong. Dito sa Pilipinas, hindi makukulong si Digong. Baka mauuna pa nga ito ka, Coffee, na papanaw bago siya makulong. Una, napakaraming resources si Digong, bilyonaryo yan at nahawakan niya ang pinakamataas na posisyon. Hindi natin maikakaila na marami pa rin po sa mga opisyal ng gobyerno ang tumatanaw ng utang na loob sa kanya. Masampahan man niya ng kaso, appeal hanggang umabot na sa Korte Suprema, ilang dekada na po nakalilipas, hindi pa rin po makukulong yan si Digong. Pero, may chance. May chance. Di ba natin sinasabi na walang chance yan kung pupursigihin. Sino magpupursigi dito na makulong? As of the moment, wala pa pong naisasampang kaso. Pero tulad nga na sinasabi, may consequences yan. May bago kasing inamin si Digong, no? May inamin siya Coffee na totoo daw yung Davao Death Squad. Actually, may mga napahiya dyan Coffee. Teka, kunin ko lang yung kape ko, ha? Sabi tayo. Actually, may mga napahiya dyan kasi, una, si Bato, sabi ni Bato, hindi nag-i-exist yung Davao Death Squad na yan. Umamin si Digong. Sinabi niya, nag-i-exist yan at in fact, isa sa mga miyembro, itong si Bato de la Rosa. Nako, I have a death squad, no police involved, Duterte says at the Senate hearing. So all these years, totoo yung sinasabi ni Laila de Lima. Yung ginawang investigasyon noong nasa Commission on Human Rights pa si Laila de Lima, totoo na nag-i-exist yan dahil mismong si Digong na ang umamin. Magagamit ba ito laban sa kanya para masampahan siya ng kaso? Potentially, yes, pwede niyang magamit yan kung ipupush yung kaso na yan. Kung sasampahan siya ng kaso na yan. And baka nga magamit din niya ng ICC. Ito na lang ang pag-asa ICC, kasi kung dito sa Pilipinas, to be frank Coffee, medyo malabo-labo ito dahil maraming resources. Ma-maximize nila o gagamitin nila. They will take advantage of our justice system. So, sige, pag-usapan muna natin itong pag-amin niya. Sabi sa headline ng GMA News, Duterte, I have a death squad, no police involved. Sabi ni Duterte. So balikan naman natin yung sinasabi ni Bato. 5 days ago, ito ang sinasabi ni Bato. Bato denies allegations in existence of Davao Death Squad. Sino nagsasabi sa inyong dalawa ngayon? Si Digong na dating presidente? Si Senador Bato de la Rosa na kasalukuyan po ngayon lawmaker? Sino ang nagsasabi sa kanila ng totoo? Malamang sa malamang may nagsisinungaling sa kanila. Wala siguro GC yan. Walang group chat, hindi nakapag-usap, kaya nagkakalaglagan na. Former President Rodrigo Duterte on Monday, ngayong araw lang po yan Coffee, medyo maraming nakatutok kanina sa investigasyon ng Senado, told the Senate inquiry that he had a death squad made of not of police officers but of individuals he called gangsters. Kayo, naniniwala kayo na walang police officers doon? Walang military doon sa death squad? Hindi ako naniniwala. Hindi totoo yan Coffee. Kasi may mga nahuhuli Kung hindi natanggal sa serbisyo, i-active sa serbisyo. On the first hearing of the Senate Blue Ribbon Committee's investigation of the Duterte administration's war on drugs, Duterte indicated that he wanted spared the police from liability. Pwede ba naman mangyari yon? Sino ba nakakulong ngayon? Yung mga batang inosente na napas lang, sino ba nakakulong ngayon? Di ba yung police officers na involved, madali lang sabihin para sa kanya na sige, dapat ako yung ikulong nyo, hindi yung police ko na inutusan niya lang. Di ba, madali lang sabihin niya, ako yung punteriyahin nyo, pero sa totoong buhay, hindi mo gagawin. Kasi kung gusto niya talaga, sincero talaga siya dyan, sana hindi niya pinakulong. Pinigilan niya yung nakakulong na ngayon na nahatulan ng korte na guilty. Sabihin niya sana, labas ka dyan, ako papalit dyan. Hindi So, ano lang ito Coffee, vocal lang yan. Ako, makulong na sa makulong, I can make the confession now if you want. Talagang niyayari ko, pero wag na naman idamay yung pulis. Kawawa naman, sabi ni Duterte. Ewan ko sa inyo Coffee kung naniniwala pa kayo.
Kaso may mga previous cases tayo, nakakulong ngayon yung mga pulis. Wala rin naman siya magawa dyan. And ano naman yung ikakaso sa kanya, kung magaling, kung malinis, di ba? Meron akong death squad pero hindi yung mga pulis. Sila rin yung mga gangster. May ganong capacity yung gangster? Yes, pero hindi as professional as former officers ng pulisya o ng Armed Forces of the Philippines. Di ba? Yung isang gangster, uutusan ko, patayin mo yan. Kasi kung hindi mo patayin yan, papatayin kita ngayon, sabi ni Digong. Duterte said the death squad did not include police officers. Alam mo kung bakit sinasabi niya na hindi involved yung police officers? Kasi magiging EJK yung labas niyan, extrajudicial killings yan. Ibig sabihin, pinupondohan ng gobyerno o ng pera ng taong bayan para tsugiin ng isang tao. Magiging EJK yan. Kaya ang kanyang linya dito, mga gangsters lang. Ewan ko sa inyo kung maniniwala kayo ka-coffee, pero hindi totoo yan. Duterte said the death squad did not include police officers because they would face suspension if they were involved in a killing and their family would unjustly suffer. Ang pulis na finailan ng kaso, suspended yan, wala nang pagkain yan. The day the suspension is issued, ang mga pamilya nila, wala nang pera, mga bata, wala nang pamasahe, hinto lahat, para lang isang pamilya ng pulis, sabi ni Duterte. Talaga ba? Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros asked for further details on the death squad, but Duterte said the people involved are no longer around. Kawawa yung Senado, nagamit lang ang Senado. Nanood ba kayo ng hearing? Pansinin ninyo, hindi naman nila kayang interrogate si Digong eh. Hindi nila kaya. Mas okay pa kung quad committee yan, mas kaya pa, mas may balls pa, sorry for the term. Itong mga mambabatas dyan sa House of Representatives, mas kaya pa nilang gisahin yan. Mas kaya pang magtanong ng intelligent questions. Sabi pa ni Digong, intelligent questions. Ang House of Representatives kesa sa Senado. Yung mga kakampi ni Digong yun nandiyan dyan eh. Diba, paano magkakaroon ng fairness dyan? Kawawa pa nga yung mga biktima na dumalo dyan sa pagdinig na yan. Hindi sila bida dyan. Ang bida dyan si Digong kanina. Siya ang bida dyan. Hindi naman nila kaya. Nakita mo ba si Jingo Estrada? Kaya niya bang i-interrogate si Digong? Malumanay nga magtanong eh. Si Bato, definitely. Si Robin Padilla, definitely. Si Risa Ontiveros, courteous pa rin. Pero mas may dating itong si Risa Ontiveros. Sino mag-i-interrogate kay Digong dyan? Takot din sila mawalan ng Duterte votes. Diba? Kaya walang nangyari dyan sa hearing na yan. Sabi ni Digong, mukhang patay na silang lahat, ma'am. Sabi, nilalaro lang kayo, hindi nilaro, tapos na, ka-coffee, nilaro lang kayo ni Digong dyan sa investigation na yan. Ontiveros then asked for the names of the Duterte death squad members, but Duterte said the names already escaped him. Nakalimutan niya na daw yung mga pangalan. See? May pinagmanahan si Inday. May pinagmanahan si Sara sa kanyang tatay. You know, when I was mayor, 43 years old, and I am now 73, for the life of me, I cannot remember the name. Sabi ni Digong. Duterte only went as far as saying that the death squad is organized against criminals. It was a structure against crime and criminals to fight crime. Duterte also said that the 7 death squad members were not rewarded for killing people because they were already rich. Mayayaman yun. Gangster, diba? Sa bagay, hindi naman ibig sabihin na pag sinabi mong gangster, mahirap, no? Mayayaman daw po itong mga to. Gusto pumatay ng mga kriminal because they want the business to thrive, sabi ni Duterte. So, mga negosyante pala ito, ka-coffee. Itong death squad, mga negosyante. Kawawang Senado, napaikot-ikot lang sila ni Digong dyan. Wala sila napulot dyan. Pinaikot-ikot lang sila dyan. Ask if a certain Colonel Makasait is a member of death squad. Duterte said this person is no longer around. Ma'am, alam mo, sa totoo lang, mahabang istorya ito pero ang problema, patay na yung tao, sabi ni Digong. Retired Police Colonel Royina Garma earlier told the House Quad Committee that the nationwide anti-drug war of the police is patterned after the Davao model that rewards police officers per killed drug suspects. Baka bumawi din ng statement itong si Garma. Kasi may mga bumawi ng statement na dating resource person na rin dyan sa Quad Committee. Nadali sila dyan, ka-coffee. Nalaro lang sila dyan sa investigasyon na yan ng Senate Blue Ribbon Committee. Ako, hindi na ako umaasa dyan. Hindi na ako umaasa dyan sa investigasyon na yan.
ng Senado. Alam nyo naman ka-coffee kung nakanino yung loyalty ng mga senador dyan. Maraming DDS pa rin dyan. Mas okay pa sa Quad Committee sa totoo lang. Iwan ko sa inyo kung naobserbahan ninyo yan, pero mas preferred ko ang Quad Committee. Halimbawa, sabi ni Bato, sa balitang ito, dinideny po ni Bato de la Rosa itong existence ng Davao Death Squad. Sabi sa balitang ito, Senator Ronald Bato de la Rosa denied any involvement in the so-called Davao Death Squad and questioned its existence, calling it a media creation used to describe killings of drug personalities. O sino ngayon ang sinungaling? Si Bato o si Digong? De la Rosa made a statement in a press briefing on Wednesday during the Defense and Sporting Arms show at the SMX Convention Center, addressing recent claims made by former PCSO General Manager Royina Garma. Ako mas naniniwala pa ako dito kay Garma na totoo itong sinasabi Hindi dito kay kay Bato. Sana wag nang sundan. Sana wag na sundan ng Senado yan. Hindi nila kayang i-handle yan. Ma-handle mo ba naman si Digong sa investigasyon na yan? 'Di ba? Sana wag na nila sundan yung investigasyon na yan kasi kung mag-isa lang si Risa Ontiveros dyan, mahihirapan siya dyan. Mahihirapan siyang mapatakbo yung investigasyon na yan. Kailangan niya ng mga kakampi niya dyan Biruin mo, mga versus dun sa mga lalaki, matataas ang boses. Dinadaan sa boses, Robin Padilla, Bato de la Rosa, Jingo Estrada. Dinadaan sa boses, walang kalaban-laban yung nag-iisa dyan. Sa teorya pa ng communication, ang tinatawag natin dyan, spiral of silence, di ba? Kapag ikaw less dominant o minority yung opinion mo na humahantong sa pananahimik na lang at hindi mo na maitatanong o masasabi yung opinion mo. Doon matapang si Risa Ontiveros dyan pero hindi siya sapat doon sa investigasyon na yan. Kung sa House of Representatives, mas okay pa yan ka-coffee. Ano sa tingin ninyo? Naging fair ba yung investigasyon na yan dyan sa Senado? Ako hindi. Hindi ako sangayon dyan sa naging investigasyon na yan dyan sa Senado. Yeah? Pinaghandaan ng mainam. At parang ang Senado pa na paglaruan ni Digong dyan. Actually, expected natin to Yan ang mangyayari dyan Kasi hindi pupunta yan ang hindi siya makaka-take advantage yan, ang hindi siya lalamang. Si Digong pa. Papaisa pa ba yan? Nilaro lang sila. Nilihis lang sila. Kahit yung mga umamin na yan. Makukulong ba? Definitely hindi yan makukulong. DOJ wala pang fina-file na kaso Kung makapag-file man yan ng kaso I think gagawin naman ng DOJ yan para i-depensa yung kanila sarili. Magpa-file lang case yan. Kaso kaka-appeal lang. Umabot na ng Korte Suprema. Baka patay na si Digong. Hindi pa rin siya nabibilanggo dyan. Maliban na lang kung may ICC. Yan na lang siguro ang option dyan. Ano sa inyo dyan ka-coffee? Anong opinion, reaction? Lagay dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba nating mga ka-coffee. Nasa Facebook po kayo, nasa YouTube. Pasuyo na lang ka-coffee. Please click lang po na subscribe at hit nyo na rin po yung like and follow sa Facebook at para kayo po ganap na rin ka-coffee at updated sa mga political events dito po sa Pilipinas. So ako yung magpapaalam muna sa inyo ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama. See you again sa ating next video. Bye-bye!